ba kahirap maging isang nanay? Hello sa inyo lahat. Kita nyo ba yung aking mga kasamahan ngayon? Yung aking mga friendship yan na mga mamshi na din. Natatawa ang aking mamshi Paula. Pero anyway, kaya kami nandito dahil Mother's Day ngayon. Kaya saktong-sakto yung pagkikita namin ngayon. At sabi ko nga, okay lang ba na interviewin, magtanong konti? Okay lang ba, Jai? About sa pagiging nanay. Kasi syempre, ang pagiging nanay, hindi madali yan. Diba? Yes. Nakaka-relate ba kayo dyan? At magpapakilala muna silang lahat. Okay? Hi, I'm Jocelyn Rebong. Ilan ang anak mo, Ate Jocelyn? Dalawang anak ko at dalawa yung apo ko. Oh! Joy Kawili Flores, 46 years old, from Philippines. Hi, I'm Jael Mabipa. Tatlo po yung anak ko. Hi, ako po si Paula Bohol. Tatlong chikiting. Yes, at kasama natin yung isa. Yung kanyang bunso. Hi. Hindi lang silang mamshi, kaibigan ko din yan, mga yan. Kaya, syempre, magsisimula na tayo. Kinakabahan ka na ba, Joy? Ang gusto ko munang itanong sa inyo, gaano ba kahirap maging isang nanay? Gusto ko parang, kasi syempre maraming baka mamaya may nanonood dyan na makaka-relate doon sa sitwasyon natin. Kasi panigurado naman, iba't ibang klaseng nanay naman tayo. Ikaw, bilang isang nanay, ano ba yung ano? Masarap na mahirap na masaya. O, ganon. Masarap kasi yung mga bata, lumalaki na nairaraos natin araw-araw. Mahirap pag meron silang mga sakit, saka kung may mga problema. Masaya. Kasi nga, malalaki na sila, tapos kasama mo sila, malayo sa anumang karamdaman. Okay na ako dun. Basta nagkakasundo sila. Saka yung apo ko, kasama ko. Yan ang isa sa nagpapasaya kapag may Yes. apo ka na. Tulad nilang dalawa. Pero wag muna sana ako. Ate Jocelyn. Ito si Ate Jocelyn na malayo. Masyado na rin malalim yung pagkakakilanlan ko sa kanya. Kaya may idea ko, as in, super mommy. Oo, hindi naman sa pagbubuhat ka ng bangko. Talaga masasabi kang mabuti ko. Kasi ako, kahit malalaki na yung mga anak ko, isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa kanila. Lalo na ngayon, yung anak ko halos 10 years nang may sakit. Lahat. Talaga. Hands-on. Ayoko na. Basta, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Masasabi ko sa sarili ko, buti kong ina. Lang. Kasi alam nyo, dati pag nakikita ko siya or wala siya doon sa bahay nila, alam mo kung nasaan siya, naghahanap siya para yung sa mga guarantee letter, yung sa NTT ay para doon sa anak niya, si police. Siyempre, mahirap. Solo parent ako eh. Pero saan si father? Isa taga dito. Yung isang hindi ko alam kung nasa na eh. Yung isa kapitbahay lang. Pero yon sa pagiging single mom mo, naitaguyod mo yung 3 mong anak. Yun ang pinaka-challenges na grabe Sa ang hirap din din. ng magulang ko. Oh. Halos sila din yung nagsustento sa mga anak ko. Pero ito, sinusustento ng tatay. Ay, Sa ibang bansa. ano sa ibang bansa? Yung sa pagiging nanay naman, eto naman yung parang, ano naman ang kinakatakot nyo pagdating ng panahon as a nanay? Kasi syempre may mga takot tayo pagka lumaki na yung mga anak natin eh. 'Di ba? Ikaw, Ate Jocelyn, ano yung kinakatakot mo bilang isang nanay kapag lumaki na yung anak mo? Ako kasi ngayon malalaki na sila, kapiling ko eh. Ang kinakatakot ko yung wag naman sana dahil nga 10 years nang may mabigat na karamdaman niya ako yung iwanan niya ako. Yun ang hindi ko kakayanin. Baka hindi ko talaga kayanin. Kasi yung sa mother ko, kahit paano, natanggap ko pang content. Pero pagdating sa anak, parang, ay, mama, ayoko na. Sabi nga daw, ganun daw sabi, pag ano daw, kasi kahit dati, kasi lagi siya rin umiiyak. Sorry, pero kasi ganun naman talaga pagka nanay. Actually, yeah. Sagutin mo dyan. 2023, ma'am, lahat kami may sakit. Pamilya ko. Yung ako una, yung asawa ko una, sakit sa puso. Tapos ako, pati mga anak ko. Tulong ng center sa amin, ginamot kami 6 months. Lahat ng pamilya mo. Opo, ma'am. Kala nga namin, araw ko na yung. Anong taon yan? 2023. Kala nga namin lahat, kaming pamilya, mamamatay na kami. Sinahawa na kami sa
Kasi ako unang nagkasakit. Tapos pati mga anak mo na. Ako pumangkit ko. Minsan parang makakaramdam ka ng guilt. Oo, lahat. Tapos, hindi ko nga alam naman, bagsak na bagsak ako. Sabi ko, Lord, pagsubukan to lahat. Lagi ako nagpupunta sa Quiapo. Nagdadasal ako sa pagsubok na ito nangyari sa amin. Kasi una ng asawa ko. Sa Osiris kami nagpagamot ng asawa ko. Sakit sa puso. Minaman na siya lahat. Tapos naman ang asawa ko, ako naman. Tapos Tapos anak mga na. anak ko. Mga 1 buwan lang. Hawakan na yung mga anak ko. 6 months. Ilang taon nung si Lovely nun? Ano pa lang yun, ma'am? Bata Mga 3. 3 years old. Kasi, ano na eh. Wala, hindi pa nag-aaral. Tapos yung isa, grade 2. Yung ano ko, grade 6. Nagiinom ng gamot yun. Nagpupunta ako sa school. Kaya hatid yung gamot nila kasi may oras yung gamot nila. Tsaga lang talaga ako sa center. Araw-araw ang hihingi ng gamot. Ayan yung mga challenges ng time na yun. Napagsubok lang yun. Yun yung kinakatakutan mo. Kapag Yun bumalik natin ulit yung... Ano na yun, ma'am? May naniningin sa akin Bombay. Iyak ko talaga, ma'am. Kasi wala akong pangulo. Wala akong pangulo, ma'am. Pinagbigyan ka naman ng Bombay. Oh, very good. So, sino bang Bombay yun? Ipapabarakay ka pa yung sa trespassing. Oo, naalala niya. Pumurahin ka po yun. Ano ba pamagalak ako? Ako nakalang Hindi naman yung Bombay. Ikaw naman, Joy. Ano yung kinakatakutan ng isang nanay? Lalo na pag lumaki na yung yung magkawatak-watak sila, ma'am. Ayokong sila, gusto ko sila sila yung magsama-sama, magmahalan. Ayoko nung watak-watak sila. Kasi naranasan ko yun. Ayoko parang sa kanila eh. Kumbaga parang, yung sa mga anak mo, ayaw mong maranasan na magkaroon sila ng watak-watak na relationship. Gusto mo, intact sila. Tama naman. Kasi yun ang isa sa nakakatakot din no? Yung malaman mo, magkaaway pala tong isa. Diba? Although minsan, hindi naman naiiwasan na may pagkakataon, pero kailangan lang nila bumalik doon na magkapatid sila. Kasi bilang Diba? magulang, masaya kang makita mo silang buo. Oo, Diba? siyempre. Hindi lang ako. Ma'am. Ay, travis ko na. Iba talaga. Ikaw sa magkasama. Actually, ganyan ang pagnanay, no? Parang kapag lalo na kahit lagnat lang, sana ako na lang yung lagnatin. Ubo lang, sana ako na lang. Yun ang nararamdaman. Isa rin sa ano. Greatest. Ikaw naman, Paula. Paula, hindi ka taga-ako. Ikaw. Siyempre, yung magkaroon sila ng sariling pamilya. Yun ang Nalalayo sila sa akin. yung magkaroon sila ng sarili nila. Siyempre, magkakalayo-layo na kami. Nakakunin sila ng asawa nila. Oh. Actually, yan din yung kinakatakot nung hindi lang tayo, kundi halos lahat ng magulang. Kaya nga daw sabi nila, habang bata pa yan, i-enjoy mo na yung company nila. Kahit Hindi ko makulit na-enjoy. sila. Bakit? Dahil? 14 years old na ako nabuntis. Pero, syempre, bibigyan ka ng Panginoon ng way mo, paano mo siya ma-enjoy. Yan sa anak mo. Pero happy ka. Oo naman, ma'am. Masaya-masaya ako. Pag nakikita mo yung mga anak mo, Minsan, naiinis ako. hindi nawawala yan. hindi ba? Kasama yan. Sabi nga, nugger. Actually, kahapon sabi lang sa akin ng anak kong panganay, napaka-nugger ko na. Sabi ko, Ikaw daw. yes, sa pagkasok ko, ang nugger ko na. Kasi palatanong kasi ako sa mga anak. Yung tanong ko kasi, sunod-sunod. Kaya akala nila nugger ako, pero hindi. Mga anak, magtatanong lang. Kasi mga anak. Kasi maliban sa pakikipag-usap ko, may message pa ako. May message. Naligo ka na ba? Nag-toothbrush ka na ba? Oo. Pero alam nyo, tayong mga nanay, kung pwede lang na ganun lang kaliit yung mga anak natin, na huwag lang lumaki. Di ba? May ganun tayong minsan. Sabi ko kasi ngayon yung mga anak ko, 21, magto-21 na, magto-50. Kaya sana, puro ganyan na lang sila. Kasi sa unti-unti, hindi mo na nakakasama, kasi may iba na silang lakad. May sarili na silang mundo. Yes, yayain mo, halika anak, sama ka. Tulad ngayon, yung panganay ko, sabi ko, anak, mag-date tayo. May iba pala siyang lakad. May iba siyang gagawin. Kaya, hindi mo na, anong tawag doon, hindi mo na nakahata. Hindi tulad pag ganyan, kaya Halika dito. kahit sa damit,
kahit sa damit, Wala di ba? silang magagawa. Wala silang magagawa. Ngayon sila na Sila na, di ba?